Okay, so let's go. So once again, this is another episode of The Boys After Dark. This is now the Lucky Damaso episode. Okay, so sir, hello sir. So first sir, I would like for you sir to introduce yourself sana muna bago Hi. tayo mag-start. Okay, hi Gab. Good afternoon. Nice to meet you again. Yes. My name is Mr. Lucky Aaron George L. Damaso. I'm a nurse by profession and I'm currently an employee of Philippine Science High School as dormitory manager. Okay sir. So sir, being na dormitory manager ka nga sir, what is your most memorable dorm experience? Wow! Memorable dorm experience. Ano ba, malungkot ba yan o masaya? Anong pinakatumatak sa Tumatak. isip mo, sir? My goodness. Ang dami. Sobrang dami. Pero ang siguro mas nag-stand out yung noong 2011, so na-hire ako dito and then nakita ko yung building. Oh, grabe. As in, hindi siya prepared. Walang mga beds, wala pang mga cabinets, tapos yung daanan, walang daanan para sa mga bata. And then, bago yan, nurse by profession ako. So, naka-duty ako dun sa may hospital that time as volunteer nurse. And then siguro pumayag lang din ako kasi nandito yung mother ko noon as Hmm. guidance counselor. So para magkasama kami. Para Oh. mas ma-assist ko siya, mas maasikaso ko siya. Ang challenge doon that time, so yung datingan na ng mga bata. So 3 days before na darating na yung mga bata. So wala akong idea kung ano ba yung dormitory Kasi parang manager. bagong trabaho Oo, nga, sir, bagong eh, trabaho ngayon. Paano kumpara mo kaya yan? So sa nurse. pumayag na ako dahil for my mom. And Mm. then siguro saglitan lang naman ka ako. And then nung dumating na yung mga bata, so ah iba-iba yung personalities nila. So meron diyan. Hmm. Yun yung challenge sa akin, yung yun pala yun na to deal with magha-handle ako ng iba't ibang grade level, different personalities, meron diyan magkakaibang perspective, magkakaibang ang pananaw sa buhay, meron diyan normal, meron diyan semi-normal, iba nga meron pang paranormal. Loko lang yan. Naku, sir, madami nga ako na nababalitaan, sir, nung pagkadating ko dito na madami daw yung Hmm, mga ghost stories, eh. oo nga, Lalo meron. na dito sa dorm daw. Yung Ang mga challenge dun sa akin nun, Gab, nung that night, so ang dami kong naririnig na ano yun, mga siyempre grades, first year pa na, first year, second year, third year, and fourth year dito nun. So, lahat dito, sir, sa oo, dito kabilang itong right wing lang ang pwedeng ma-occupy nun dito. Ginagawa pa lang talaga noon. Kumbaga, hmm. siguro dahil madami ng mga scholars na interns, so pinabuksan na bago mag-start ang school year. Sa akin noon, doon ko naman nakita na I took it as a challenge na paano anong diskarte ko, paano ko maiha-handle 'tong mga batang 'to na magkakaiba. May mga Oo mayayabang, nga, sir. may hindi nagsasalita. Hmm. Tapos na ganyan, so nando'n ako sa kwarto ko that time na iniisip ko kung ano yung diskarte ko. So minute ko sila. Nagkaroon ako ng meeting, 'yon, ng meeting na pinakilala ko yung sarili ko. So I was once na naman talaga medyo may kalokohan nung araw, medyo Hmm. may parang alam mo yung pagka Robin Padilla type na may pagka-bad boy ako ng araw. Oo. Nagamit ko naman dito no na pinakilala ko yung sarili ko na ito ganyan sa mga fourth year noon. So, ganyan. At least alam nila na ganito ganyan. So, nagpasulat ako sa may isang one-fourth sa meeting, ay one half sheet of paper. So, pinalagay ko yung name nila, expectations nila, hobbies nila, para mas makilala ko sila that Hmm. time. And then, yun, medyo, after that, marami akong mga na-encounter nun na mga health-related concerns, kagaya Hmm. ng tatawagin na lang ako dun sa may talahiban, may inaasma. Oo, Oo grabe nga, siya. sir, kasi So, madami daw oo, talahib as in, diyan nun, eh. nandun lang na nakahiga na doon, ito, ganyan. And then, meron pa yung madaling araw na, ito na, lupay-pay sa ganito, kailangan niya ng urgent na health needs. Tinatakbo ko sa hospital na, no? Ay, Oh, with grabe my naman, own, sir. with my own, transportation
means, ayun, pero I took it as a challenge nun na nung ko nakita yung kaya-kaya ko palang diskartehan yun Hmm. kahit hindi siya in line with my profession. And at the same time, so after that, mas nakilala ko sila and then mas natulungan ko sila regarding sa mga ganung bagay. Ang galing nga sir kasi like, Oo. isa na yun sa mga questions ko na dapat yung tatanungin ko sana sa'yo Mm, is what kind of personalities do you see sa dorm? Tapos mm. yun sir, parang medyo nag-start ka na eh. Oo, Pero, pero yun sir, before parang tayo mag-start sa mga seryosong okey, questions, okey. dun muna tayo sa tinatanong ng lahat. Oo. Saan nanggaling sir yung Magilero? Magilero kasi, ibig sa akin, neologist ako dun, eh. Kumbaga nag-create lang ako ng word na wala naman sa vocabulary, oo. Ah! Kumbaga Magilero ibig sabihin na pinagdugtong lang yan ng two words na Maginoo Hmm? o more magiliw tapos bolero. Bolero in sa Ah! sense magiliw, talagang nung araw naman talaga talagang hindi ko may pagkakailan na talagang, Bad boy sir. hindi lang bad boy at the same time maginoo pero medyo bastos nga lang na Hmm, maginoo oo. sa mga ako kasi, medyo, pinalaki naman ako ng mga parents ko and ate ko na kung paano maging gentleman, Mhm. maging magalang sa kapwa lalo na sa mga kababaihan at, maging Amen. marespeto sa mga lalo sa mga senior citizen. So yung maginoo, magiliw. Tapos yung lero naman, bolero. Mhm. Bolero in a sense na, sige sabihin na natin, to be honest, siyempre bolero talaga ako nung araw. Hanggang ngayon naman, pero nale-lessen ko na. Lalo sa mga kaibigang babae. And then, at the same time, bolero na, I love playing basketball. Yun, Parang play baboy on girl. words, sir. Ganyan. Double Oo, entendre. para may pang-segue na, hindi, bolero, Hindi, bolero. hindi. Oo, pero yung mga nakakilala sa akin, mga Maginoo na babae, hindi, bolero. Ah, Doon yun. basketball kasi, sir. Basketball, oo. So, ayun, sir. Medyo, nagsabi ka na nga ng mga personalities, sir. Ano naman yung mga parang favorite mo na personalities na as a dormer na kailangan lahat sana may ganun na personality? Ano, Okay. sir, yung hinahanap mo Hinahanap ko sa isang sa dormer. isang dormer, sir? Oo. Anyway, marami namang dormers na ganito. Yung pagiging magalang. Hmm. And then, magagalang naman. Halos lahat naman magagalang na, na mga interns, mga male dormers. Siguro yung yung lang, behave lang sila. Behave lang sila Hmm. pag may kapag there's a time for everything kasi na pag halimbawa may time ng medyo laro, pero pag seryosohan na, pag rules and regulations na ng dorm pinag-uusapan, ay magko-comply sila, very compliant sila. Halimbawa sa housekeeping, yung pagiging compliant na dormer sa rules and regulations. And marami naman. Sir, yung parang opposite side naman nun. Yung Opposite, parang ayaw mo. Pinaka-ayaw mo na personality na nakikita sa siguro, mga dormers. tanda, siguro yung yung medyo, pasaway. Hmm. Oo, pasaway. Baka papasaway siguro, nagsisiga-sigaan. Pero simulat sa pool, wala namang wala namang nanaig na nagsisiga-siga. Ayoko na Hmm. nagsisiga-sigaan. Do I understand? I was there when I was in high school. Dumaan din naman ako sa pagka-high school. Yung mga antipati ko, mga papansin na siga-siga na medyo may pagkamayabang. Mhm. Naunawaan ko na din naman yun. Pero dito kasi, sabi ko yung orientation ko sa mga bata, dapat dito sa Pisay kasi ito eh. Kumbaga, yan yung mga pasaway. Medyo pasaway talaga kasi sabi ko, ang dami yun. Ang dami, 200, can you just imagine Yun nga, boys? 200 plus male yung dormers hinahandle mo, living in sir. 3 different buildings with different personalities, perspective. I-handle mo lahat ng yun. Yun nga, sir. Kaya kung akong tatanungin, additional ko lang, isa sa pinakamahirap na trabaho dito sa Pisay, pagiging door manager. Kasi sa'yo lahat, i-handle mo yun eh. Yun nga, sir. Not because dahil dahil nasa taas, sa bundok, kundi dahil yung accountability, Gab. Yun nga, sir. Accountability tsaka responsibility. Napakabigat ng accountability tsaka responsibility. Can you just imagine, weekend, wala kami. Yung mga dorm staff. Kung may nangyari,
may mga nangyaring hindi maganda, accountable pa rin kami doon. Oo nga, sir. Kaya, yun, mga challenge pa rin muna. At the same time, okay naman. Maganda yung, I'm enjoying the company of dorm Mhm. staff and the dormers. Yun lang, yung mga pasaway lang siguro. Kaya sinasabi ko kapag papasaway hindi marunong sumunod ng rules, ay better stay na lang outside. Hindi na, Hmm. maraming gustong mag-apply ng slot sa dorm, pero walang available na slot. Pero kung hindi ka worth it, sabi ko sa isang pasaway ng dormer, kung di mo papahalagahan yung slot mo sa dorm, privilege yun, baka mapapalitan yan. Kumbaga, we might as well give chance sa compliant, kumbaga, rule-abiding intern kung sakali. Yun nga, sir, like, Mm. yung parang 'pag pinag-isipan mo, 12 hours of the day, Mm. sa dorm yung mga bata. Bata. Kumpara mo sa teachers na isang section lang hina-handle. Kay Oo. sir, 4 na section sa per year pa, tapos Oo, yung dito. tapos Mm. sa gabi, sa Mm. umaga Mm. pagkagising, kayo na sir yung nagha-handle. So sir, ano Oo. masasabi mo siguro yung pinaka-hardest thing sa pagiging dorm manager? Siguro yun nga na first and foremost, with due respect sa mga teachers, sana nabanggit mo kasi na ano, Yes. parang baka isipin na, madali lang Hindi process. sir, hindi sir. Mahirap ang Mahirap, trabaho ng mga mahirap. Kasi teachers. sir, one-on-one talaga kayo dun, eh. Oo, sa amin lang kasi kaya nagiging mahirap siya kasi andito silang lahat, Oo, yun nga sir, ang dami, different eh. personalities, eh. 'Pag may nangyaring hindi maganda, accountable ka diyan kahit wala ka diyan, kahit yung mga dorm staff mo. Kaya nga tini-train ko yung mga dorm staff, trinain ko yung mga dorm staff na maging efficient, Hmm. more efficient para 'pag efficient ka din kasi, efficiency lang, okay yung maging pamamalakad, yung study management ng dorm. Kaya yun, siguro yung hardest job, Hmm. yun yung accountability talaga. Hmm. Responsibility and accountability. Kasi dito sa dorm, kahit dorm manager ka, good thing na I am a nurse by profession, na i-apply ko ito sa mga interns na magkakaroon ng health concerns. Kasi yung accountability sa responsibility, bigat nun. Bigat nun, ang daming concerns. Ayun nga sir. Pag may mga ganitong ganyan mga concerns, sa'yo pa rin yun. Kahit di mo Mm. nakikita sir, Kahit yun di mo kasi yun, eh. nakita, oo. Like hindi lahat, kunwari Mm. 'pag teacher ka, Mm. nasa harap mo nakikita mo yung pangyayari. Sa dorm, Mm. sa tig-isa-isang room kasi sir, so Mm. hindi mo talaga matututukan. Alam mo, meron ako naalala tuloy dahil sa tanong mo, meron akong Sige naalala sir. isang staff din Hmm. ng Pisay na yun ngang dalawang bata pa lang sa bahay na ang kukulit, ang hirap ng i-handle, pa kayang dami-dami, mga Yun gano'n. nga sir. Pero good thing din naman kasi may rules and regulations sa Parang yun na dorm. mismo yung Oo. Kaya in-impose ko nagbe-behave. na kapag ganito talaga, kumbaga mag-military tayo sa dorm. Kumbaga ito, 'pag rule is rule, parang gano'n. Hmm. Rules are rules. And they can't comply, tanggalin natin yung pribilehiyo. So, gano'n yung estilo namin para mas maging efficient kasi hindi puwedeng lalamya-lamya, Yun nga eh. sir. Totoo yun. Yun nga Kaya sir. yan yung accountability tsaka responsibility daw. Ang lahat ng mga concerns sa'yo dito sa dormitoryo, within the dormitory premises. Ah, ayun yung hindi ka lang kasi itong dito, hindi ka lang nurse. No, ikaw ang nurse, ikaw ang guidance counselor, ikaw ang Oo. friend, ikaw ang teacher, Oo nga sir. ikaw ang Ikaw pa yung ah, ano tawag dun? naranasan ko ikaw ang Mediator. flower, ikaw ang flower, ikaw ang cashier, ikaw ang accountant, di ba sa mga fees? Ikaw pa yung DO sir. Ikaw pa yung DO. Kulang na lang, ikaw na lang yung vulcanizer. Kung Oo nga sir. joke lang, kidding aside. Ayun. So, ayun sir, na-mention mo kanina Hmm. na tine-train mo yung mga dorm managers. Mm. Sir, what do you think is yung parang must-have na trait ng isang good na dorm manager? Siguro yung pagiging madiskarte din. Hmm. Madiskarte yung the ability to think critically. Hmm. Kasi hindi naman lahat applicable dun sa may rules, eh. Yun nga sir. Kumbaga may mga times na halimbawa kailangan ng ganito. Depende meron tayong tinatawag na case-to-case basis. Hindi siya Oo. nakalatag sir. Di na kailangan Hmm. pero didiskartehan mo na 'yon, Hmm. 'di ba? Kumbaga, for example sa DO, halimbawa na
O halimbawa nakasaad dun sa na the dormitory managers are not allowed to investigate. So only to intervene, to give interventions. Hmm. However, yun ang papasok dun sa may yung didiskarte ka talaga and kumbaga halimbawa theft. O Hmm. andyan na yung kumbaga cornered na. Alam na kung sino yung ganito ganyan na alam natin kung sino yung suspect and then mahuhuli na kumbaga in possession na. Hmm. Do I need to wait for the yung proper authorities na mag-investigate Hmm. para makon yung para ma para ma Mapatagal pa mapa sir yung oo, ano. mapapatagal pa yun eh. Kumbaga, diskarte mo na. Mhm. And then I guess na kuha naman nila yung mga dorm staff. Yung pagiging dedicated din talaga, dedicated. Yung mga dorm staff din, very dedicated yung mga yan. Hmm. Yun nga sir. Dedicated and at the same time, ah madiskarte sa mga bagay-bagay, lalo-lalo na sa mga case-to-case basis Yun rin sir, like yung situation. mga nahalata ko rin sa mga dorm manager, Mm. very patient sila. Grabe. Kailangan. Like, kung sa isang room, minsan nahahalata ko na Oo. grabe ang madumi. Diba? Totoo naman na madumi. Tapos isipin mo, sa lahat ng rooms Oo. ganun. Tapos yun, wala lang sir, nahalata ko Oo. na Kailangan kailangan ng patience kailangan talaga ng ng patience nila. dorm manager. Pag naging adult ka, abang as you go on sa journey mo, mas matututunan mong maging patient. Mhm. Kumbaga mas hahaba yung pasensya mo and then may mga may encounter ka nga na kailangan mo talaga patience is the key, sabi nga eh. Pero hindi naman lahat. Tao lang din naman tayo, di ba? Oo nga Kumbaga sir. may mga pagkakataon din na medyo sumasagad yung pasensya. So, verbalize tayo, nakapag-express tayo ng, sabihin na natin, frustrations dahil Mhm. sa mga ganito, ganyan. Pero at the end of the day, at least nakapag-reflect tayo. Natututunan natin na mas maging mapagpasensya. At mas hahaba pa. Kailangan talagang maging patient. Yun nga sir. Yun talaga. Sir, yung isa ko pang parang gusto i-bring up, Oo. madami kang, ano ba, piece of advice na sinasabi Oo. sa amin palagi. Yung Oo. isang tumatak sa akin talaga is yung give and take tayo. Yung mga ganun, sir, Oo. napataka ako. Saan mo nakukuha yung mga ideals or mga motto na ganun? Sa akin kasi Gab, actually hindi ko nabasa din yun, hindi ko din na wala ko din na hindi ko din nakuha sa ibang kung ano nilo-look up to ko. Kumbaga nakuhan ko lang na-encounter ko lang sa buhay. Na-encounter ko lang na when you give, ah, mas magbibigay ka without expecting something in return. Natutulong ka without expecting something in return. For example, mapa-gift man yan, mapapera, o ma-advice, o kahit sino, friend, or family, or sino man. And then, it will come back twice in a good way then. Kumbaga, maganda rin naman. And then, at the same time, give and take talaga. Kasi, yung situation natin sa dorm, kumbaga, hindi naman lahat provided. Oo nga, sir. Pero, masaswerte kayo na dormers kasi halos provided na lahat. Mm. Wi-Fi, ang ganda ng dorm. Kung not to compare sa ibang campuses dahil hindi pa siguro sila nakakapag-put up ng sarili ng mga dormitory buildings, ibang-iba ang CVC. Kaya hindi lahat provided sa dorm. Kailangan mag-adjust din. Mm. Yun, give and take talaga. Give and take process. Siguro sa akin, na-encounter ko lang din sa buhay yun na binigyan mo siya ng ganito, tapos bibigyan ka din ng ganito. Di Mm. ba? Kung mag, 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 you reap what you sow, parang ganon. Yes, Doon sir. ko siguro nakuha. Yung parang you reap Oh. what you sow. Sa Bible din kasi yan. Kumbaga, magtatanim ka ng kabutihan, mag-harvest ka ng kabutihan. Kung Mm. katarantaduhan, kalokohan naman yung tatanim mo, babalik din sa'yo Babalik yun. din. Good Karma and na bad yun, sir. karma. Yun siguro yun. In short, dahil sa siguro sa good and bad karma. So, ayun, sir, meron ka pa bang other na piece of advice na palaging sinasabi sa mga dormers? Siguro, laging sa inyo, at your age, siguro, lagi kayong makinig sa parents niyo. Mm. Parents, at igalang yung mga nakakatanda sa inyo.
And then, pero pinakauna talaga is to pray. Mm. You should have a strong and good relationship with the Lord. Oo, kasi sa kanya lahat galing. Ako, personally, nung kabataan ko, medyo doon na yun, kalokohan, medyo I once once I once I was once basagulero din. Mm. Suntukan nito, kahit nung college ako, dean of men, sa offices, ganun talaga. May mga na-encounter ako na gulo-gulo, may kanto-kanto, mga Mm. ganun. And then, ganun pa rin. Darating pala yung time na, kanya-kanyang season pala yan. Darating yung time na ihahambol ka ng Panginoon. When I met Jesus Mm. Christ in my life, bagong lahat. Oo. Kumbaga, pag nakatuhan, napunta na tayo sa ano. Ay, go lang, Oo, sir. pag na-meet mo na kasi si ang Panginoon, pag meron kang magandang relationship sa Kanya, kumbaga, i-guide ka niya. Ano ba tamang landas mo? Yun lang. Baga, mag-pray palagi. Always be thankful. Siguro Mm. tatatak sa'yo to, Gab. Always be thankful and grateful for everything. There's a time for everything. Kung ngayon, champion sila ngayon, ganyan, ganyan. For example, sa kanyo, sa intrams, champion sila, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ikaw, your time will come. Yes, sir. For example, yung grade 8 noon, hindi siya nakapaglaro. Mm. Uh, isa ako sa mga coaches nyo nun, di ba? Oo nga, Pero sir. meron tayong players na hindi nakapaglaro. Oo nga, Pero sir. meron, nakitaan ko naman ng potensyal. Mhm. Sinabi ko sa kanya, yung balong there's a time for everything. Your time will come, sabi ko. Makakuya mo yan. May Ganyan next year din ka na. sila. Hindi, Ganyan rin ganyan kami din nun. sila nung grade 7, grade 8 Mhm. sila. Hindi din ako makapaglaro ng gusto. Yan time naman nila ngayon. Kanya-kanyang time. And siguro yung be thankful and grateful sa lahat. Mm. Oo, kasi yun yung lagi mong sinasabi na it's normal naman na maghangad tayo ng mas higit pa sa mga blessings kasi yung mga nakikita natin, no? Maraming mga bagay na meron yung mga ganito, tayo wala. Mhm. Na, na Parang siguro unfair, sabi, sir, ganun. advice ko siguro, uh, we should not compare ourselves to other people. Mm. May kanya-kanya tayong blessings, and then if we learn to acknowledge yung mga blessings, maliliit man o malaki, na meron tayo na binigay ni God, marirealize natin kung gaano tayo ka-blessed ng iba Mm. ng blessings. Kasi pag nakafocus ka lang sa mga wala eh. Pero Oo nga, pag sir. if mag-try to focus sa mga uh, blessings na meron ka, then doon mo ma-realize, ay, ganito ko. Ang dami ko palang blessings. Kung ma-realize na how blessed, kung Mm. gaano ka blessed, blessed ni God. Yeah, always be thankful and grateful for everything talaga. Kumbaga, good or bad. Ganito ganyan nangyari sa'yo, ganito ganyan. May Be thankful and grateful pa rin. At the end of the day, may matututunan ka. Oo. tsaka diyan pa rin Mag-grow siya. ka pa rin. Nandiyan pa rin siya. Yan lang siguro. So, ayun, sir, na-mention mo nga na madami kang phases ng buhay mo. Mm. Nung high school ka, nung college ka, Mm. tsaka nung nag-nurse ka na, sir. Mm. Ano yung mga life experience, sir, na naka-prepare sa'yo sa pagiging dorm manager mo? Naka-prepare sa akin. What do you mean? Life experience na naka-prepare sa akin? What do you mean? Hindi naman sa life experience, sir. Kunwari, sir, parang yung naisip ko kasi dito sa question na 'to. Ah. For one, siyempre given, Mm. nung naging nurse ka, sir, Mm. siyempre nagamit mo na yun sa first aid, lalo na Okay. dito sa Okay. dorm. Oo. Isa pa is, for example, sir, nung time mo na nung college ka, sir, siyempre Mm. rowdy. So, parang yung mga ganun, sir, like, Oo. na Sobra. nakatulong ba yun, sir, sa pagiging who you are now? Yeah. Parang ganun, sir. Yes, Gab. Oo. Nakatulong yun. Kumbaga, kasi tayo, at my age, 30 plus, siguro, kung tatanungin, yung mga tanong kasi na ano ay, kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataong i-delete Oo. yung mga bagay-bagay in the past, ano yon, mga ganun, no? Mhm. Initially, ang iisipin ko, parang gusto kong i-delete yung ganito, ganyan, ganito, Mhm. ganyan, yung mga bad experiences, yung bad decisions na in my past, ganito, ganyan. Pero at the end of the day, I realized na hindi pala dapat. Kasi Mm. nangyari yung mga ganung bagay. Yun yung mga pagkakataon na bagay na
bumuo sa akin kung sino ako ngayon. Nakatulong yung mga yun. Natuto ako doon. Hindi naman ako kung sino ako ngayon na mag-isip yung mindset ko kung hindi sa mga bagay ng mga Oo nga, ganun. sir. May purpose talaga. May purpose talagang ayan, nakatulong talaga yung mga kaya medyo ine-exalt ko din ang sarili ko noon. And then, sabi nga sa Bible na mga exalted will be humbled by God. And those who are humbled will be exalted by God. Kaya, natutunan ko balance na lang din. Ngayon. Okay, sir. Nasagot ko ba? Parang, Hindi, sir. Oo. Tama naman. Yun nakatulong rin yung yun. hinahanap ko eh. Yun nga, Oo, sir. nakatulong yun. Kumbaga, yun yung mga nakaraan. Kumbaga, hindi naman, kumbaga, yun yung mga bumubuo sa kung sino tayo ngayon, kung anong meron tayo ngayon, klase ng pag-iisip. Kung hindi naman nangyari yung mga ganitong bagay, ganyan, yabang ka pa rin hanggang ngayon. Kung hindi mo naman nangyari dito nga na mga ganito ganyan, immature pa rin ngayon hanggang ngayon. Mga ganun. Mas magiging May mature purpose ka. yung May mga purpose ganun, talaga. sir. So, sir, someday, when you retire being a door manager, ano siguro, sir, yung parang legacy na gusto mo iwanan para dito sa PSHS-CVC? Honestly, Gab, Yes, sir. to be honest, I don't see myself retiring here in Pisay CVC as dormitory manager. Uy! Yeah. Siguro dahil hindi ko nakikita, Gab. I mean, siguro maybe ibang position o kaya or sa about outside CVC kasi siyempre pero kung halimbawa man lang, mag-retire Sir. man o hindi dito. Pero as of now, hindi ko nakikita. And I don't want to retire in Pisay CBC as dormitory Sige, manager. sir. Parang, let's say, i-change natin yung question. Someday, when Oo. you umalis ka dito sa Oo. PSHS-CVC, ano yung mga parang gusto mong changes na lang, sir? Ano yung, right now, ano yung mga nakikita mong gusto mong palitan for the betterment of parang this establishment? Parang ganun, sir. Palitan. Like, ano yung mga problems, sir, na napapansin mo? Or ano yung mga gusto mong changes sana na from your experience here, sir, yung mga gusto mong i-change? Siguro yung ibang parents din na, I mean, yung ibang parents na mag, mas, mas maramdaman yung pagiging yung shared responsibility. Kasi may mga parents din kasi na, alam mo Gab, may mga parents na pag yung mga anak nila nandito sa dorm, may dorm ang Pisay, kumbaga, naunawaan ko na from malalayo sila. Pero kapag halimbawa, nag-aaral na dito, Iwanan na lang, sir. iwanan na lang na gano'n. Siguro sa akin, siguro shared responsibility din siguro na find time na mas dalasan ang pauwiin din yung anak, hindi yung pag-stayin dito, uuwi lang kapag pag bakasyon Pag na. kailangan na, ganun, sir. Kailangan na gano'n. Ayun siguro. Yung shared responsibility din siguro. And then yung legacy na nabanggit mo kanina na parang halimbawa yung parang gusto ako maalala bilang isang dorm manager dati dito. Sir. Halimbawa yung siguro Pwede naman dorm manager. Someday, yung future position mo, sir. na siguro yung mga bata na yung maalala nila yung mga wisdom, mga words of wisdom na na-share ko sa kanila. And then, pag meron silang may encounter sa buhay nila na ganito ganyan, so maalala nila kayo, ito yung sinabi. Naalala ko yung Ma-pass on na rin nila, sir, yung wisdom. Totoo yun. Kasi yung mga words of wisdom naman na na-share ko, true experience yun eh. Kumbaga na-experience ko naman talaga yung mga ganun. Kasi you cannot give what you don't have. Sir. Parang ganun yun, Gab. Siguro, oo yun, kahit na medyo, yung may pagkaangas na medyo, ganun eh. Pero, tinulungan niya ako ng ganito, ganyan. Kumbaga, mga advice niya sa akin, ganito, ganyan. Kasi mind you, Gab, maraming mga male dormers dito na kahit senior, nagpupunta dito
para mag-express ng magpa-advice sa mapa-love life, personal. Mhm. Kasi hindi naman lahat ng interns kasi ay ay nagpupunta din sa ay gustong pa-counsel dun sa guidance. Kasi first and foremost, tatanungin mo muna yung bata kung ah, okay sa kanya, comfortable ba siya na mag-open up dito ay sa guidance. Kung may mga bata din na dito na lang, gano'n, dahil siguro kay kuya figure, gano'n. Hmm. May mga bata nagsasabi ng ganito, ganyan dito. Pero, ah, with confidentiality. Hindi ko din pwedeng i-share sa'yo. Oo, sir. Siyempre, yung trust na sa mga ganun ba. Yes, sir. Yung, So, ayun. ayun sir, Mm. yun na ang aking last question. Uh, And sir, palagi kong tinatanong sa aking, guest, ano sir yung parang message mo sa lahat ng mga bata na magdo-dorm, the dorm. upcoming at saka yung mga nandito na? Mm. Siguro sa mga upcoming, madali lang yan eh. Kumbaga, di, you just have to follow rules and regulations. Kumbaga, maging compliant lang sila. Madali lang naman yun kasi first pa lang eh. Kumbaga, madali lang sila mag-comply, lalo pag meet ko sila. Yeah, follow the rules and regulations. Sa mga nandito na, syempre nasanay na rin. Kumbaga, go lang. Kumbaga, mag-aral na mabuti. Mag-aral na mabuti and follow your parents' advice. Tapos, yung mga i-balance lang yung pag-aaral, yung suppose sa mga may love life. Mm. Ito preparation nyo to eh. Preparation nyo to pag nag-college kayo. Maswerte kayo dahil meron kayong dormitory. May mga rules and regulations. Mas ma-appreciate nyo yung mga ginagawa ng mga dorm staff, dorm management, kapag nasa outside world na kayo, kapag nasa universities na kayo. Preparation tong dito sa CVC. And then, as you go on sa journey nyo, smile and be happy, enjoy life. Life is too Hmm. short. Kumbaga, spend more time sa mahalin ng sarili. Be proud of yourself. Be gentle with yourself. Okay lang na mag-aral ng gusto, magpuya, ganyan, ganyan. But don't forget to enjoy life. Smile, be happy, and spend more time, quality time sa family. Family ninyo. And then, pinaka sa lahat, mag-pray palagi. Mm. Ayan. So, yun lang sir. Thank you for your wise words and also looking out for us all Mm. these years. Mm. Last year na sir. Ay, nga pala Last Gabo. year Parang na kailan namin lang. dito. Oo, si So, kuya mo nun. ayun sir. Huli na Tatlo. rin kami. Ay, last na rin ako dun sa aming tatlo. Oo nga. Oo nga, no. Si So, Kuya JB mo. Kuya AJ. AJ, yun naman yung mga, kwan naman yung mga yan, medyo parang introverted din. Kwan. Sabi nga ng mama mo nun, ng grade 7 kay. Pinakamakulit. Pinakamakulit yan, sir. Madaldal. Sabi nga. Pero, mabait. Respeto. And then, cool. Maingay lang. Cool, okay lang. Ano lang talaga, may mga times lang din na, kumbaga, part of ano yan, part of, kumbaga, spices ng buhay, part of life. Mga ganon. Never mind the bad times, just remember the good times. Kumbaga, learn, at the end of the day, nakapag-reflect tayo, natututo tayo. Kumbaga, continuous yung learning and mas nag-grow tayo. Okay. Ano naman tayo. Kahit ganito pag mga conferences dito sa mga ading-ading. Medyo ire-reprimand ko sila, magsasabihin na parang parents, papagalitan din, i-re-reorient. And then at the same time, kung nag-conference kasi ako sa kanila, yung tipong mapoprocess ko talaga sa mga utak sa kapuso nila na, mga ganun. Para, yun, mas matulungan yung mga bata. Sige Ayun lang, sir. Gab. Yan, good luck sa journey mo. Okay. Basta balance lang. Yes sir. Balance lang. Kumbaga, balance lang. Yung balance lang sa lahat ng mga bagay. And then, love your parents. Yes sir. Love your family. Spend quality time with your family because life's too short. You don't know. Pero, ah, tuloy-tuloy lang ang buhay. Be thankful and grateful in everything. Yes. Always be grateful. Being grateful talaga. Baga, be happy. Smile and be happy.
kapag, ito pa, pinaka-last Gab, natutunan ko sa buhay. Kapag, kapag masaya ka, enjoy mo lang. Kung milestone ka sa buhay, enjoy mo lang. Celebrate ka, treat yourself. Magsisimula sa sarili. Dapat mahalin mo yung sarili mo. Be proud ka. Kasi, ah, masyadong malalim, pero everybody lives. Pero Hmm. at least ikaw, nandiyan ka pa rin, buo ka pa rin, kaya mo makapagsimula. Ayan, love yourself because you cannot give what you don't have. And then, celebrate ka, treat yourself, blah, blah, blah. And then, yun na, be grateful. Be grateful sa mga nangyayari sa buhay. Ayan. And always thank God for all the blessings. Good or bad, blessings pa rin ni God yun. Kanya-kanyang mindset lang. And mindset Mindset. is everything. Mindset lang. Mindset is everything, Gab. Yun ang natutunan ko talaga. As in mindset. Napaka ng mind. Kapag kumagat. For Hmm. example, Makati. Kati. Isipin mo hindi Makati. Wala na yun. Wala na yun. Wala na Ganun yun. ka powerful ang mind. Kaya Yun nga, mindset sir. is everything talaga. Kaya kapag meron kang strong mindset, kapag medyo powerful ka. So, ayan. Be thankful kay God for everything. And be thankful kay God for the gift of life. For all the opportunities. Keep trying. Mag-fail ka, try pa rin. Sige, sir. Tuloy-tuloy lang. So, guys, this has been DJ Magilero. DJ Magilero, and you're listening to 90.1 Spirit FM, playing nothing but the best. It's been Magilero and Gab the Guapo, Yes. the cool guy, Yes. lover boy. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you. Thank you for listening. Thank you, Gab.